ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw, kapamilya. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Malalaman na kaya ni Rigor na hindi niya pala tuluyang napatay si Ramon Montenegro sa muling pagkukrus ng kanilang landas. Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Matapos kang magpaalam ni Tanggol kay Boss Divina na babalik sila sa dati nilang amo upang hindi nga sila paghinalaan, ay agad namang pumayag si Boss Divina. Kaya naman, kinabukasan ay muling babalik at nagpakita sina Tanggol kina Marcelo at Don Facundo. Inilatag naman agad ni Don Facundo ang tungkol sa kanilang gagawin na isang malaking negosyo, kung saan malaking parte ang maitutulong ni Tanggol sa negosyong ito. Pero sa pagkakataong ito ay hindi nga paluloko si Tanggol sa kanilang magiging papel at trabaho. Kung kaya't sinabi ni Tanggol na hindi na sila papayag na maging tau-tauhan lang ni Don Facundo, at ang gusto nila ngayon ay may porsyento na sila sa bawat transaksyon na kanilang gagawin. Dagdag pa ni Tanggol na hindi basta-basta ang pinag-uutos ng senyor at nakasalalay ang kanilang mga buhay sa bawat pinag-uutos nito. Mag-uusap naman sina Marcelo at Don Facundo. Nagtanong si Facundo kung bakit biglang naging ganoon si Tanggol. Kaya naman dito sinabi ni Marcelo na naliliitan sila sa ibinayad sa nakaraan nilang misyon. Kaya naman dahil wala ng ibang pamimilian at alam ni Don Facundo kung paano ang galawan ni Tanggol na magaling, madiskarte at matapang sa lahat ng pagkakataon, ay pumayag na nga ito. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakahanap na si Boss Divina ng buyer ng Star of Venus. Kaya naman isinama nito si Tanggol upang makilatis na rin ni Tanggol ang bibili ng diamante. At nang nakarating na nga sila sa lugar ay kinatuban na nga at naghinala na si Tanggol sa mga ikinikilos ng buyer dahil marami pa umuno itong paligoy-ligoy at pinatatagal pa ang transaksyon. Nagulat ang buyer dahil sa laki at ganda ng diamante, ngunit iginiit ni Divina na mas maganda umano kung babayaran sila nito. Sinabi ng buyer na kulang ang kanyang pera, kaya hindi nagkamali si Tanggol sa kanyang kutob dahil isang patibong at panglilin lang ang naganap, hanggang sa gawing hostage na nga si Divina at may biglang dumating na mga kapulisan. Hindi alam ng buyer kung gaano kagaling si Tanggol pagdating sa mga gatong klaseng sitwasyon, at dito nga hindi na nagdalawang isip ang ating bida at agad na pinatumba ang mga nagnanais na makuha ang Star of Venus. Sa kabilang banda, laking gulat nga ni Rigor nang mabalitaan niyang isinugod sa ospital si Marites matapos umanong saksakin ng di pa nakikilalang tao. Isang malaking palaisipan sa kanya kung sino at ano ang motibo ng gumawa nito kay Marites. Kaya naman, agad niyang tinanong si Marites kung sino ang pinaghihinalaan niyang may gawa nito sa kanya. At nang marinig niyang may kinalaman na naman dito si Tanggol, ay mas lalong uminit ang kanyang ulo at sinumbatan si Marites na sinisingil na ito sa lahat ng kapalpakan niya bilang isang ina kay Tanggol. Kaya naman wala nang nagawa si Marites kundi humagulhol na lang at umiyak. Nagulat naman si Tinding nang iniabot sa kanya ni Senyor Facundo ang mga damit na kanina lang ay gusto niyang bilhin. Tuwang-tuwa siya at nagpapasalamat kay Senyor dahil sa kabaitan at magandang pakikitungo nito sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman na nagbamasid pala ang tsismosang si Pasing. Dumako naman tayo sa ospital kung saan nagulat si Marites matapos dumalaw sa kanya si Ramon na may dalang mga bulaklak dahil batid niya na baka magpag-abot sila ni Rigor. Kaya nakiusap siya kay Ramon na umalis na lamang para wala nang gulong mangyari. Lalo pa kapag nalaman ni Rigor na buhay pa pala itong si Ramon Montenegro. Pinakinggan naman ni Ramon si Marites
at kaagad niyang nilisan ang ospital. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng ospital ay napansin siya ni Rigor na may kahina-hinalang tao na galing sa kwarto ni Marites. Kaya naman kaagad niyang binunot ang kanyang baril at sinundan niya kung saan niya nakita ang kahina-hinalang tao. Ito na kaya ang takdang panahon na muli nilang paghaharap at hindi na kaya magdadalawang isip itong si Ramon Montenegro na tuluyan na ang kanyang mortal na kaaway na siyang dahilan ng kanyang pagkakakulong ng matagal na panahon. At nang binuksan na nga ni Rigor ang pinto ay nakita niyang papatakas ang lalaki. Hindi niya buong nakita ang mukha ni Ramon, ngunit muling nanumbalik sa kanya ang itsura at galawan ni Ramon. Kaya naman dali-dali niya itong hinabol at nangyari nga ang pakikipagpatintero nila sa isa't isa at marahil ay ito na nga din ang takdang panahon ng muli nilang paghaharap. Laking gulat niya nang makita niyang muli si Ramon Montenegro. Sinabi ni Rigor na napatay niya na ang demonyong si Ramon at bakit buhay pa ito at pumunta pa kay Marites. Hindi nga nagsalita si Ramon at agad na sinapak si Rigor gamit ang kanyang baril. Dahilan kaya't bumulagta si Rigor at nawalan ito ng malay. At saka nga tuluyang tumakas dito si Ramon. Nang nagkamalay na si Rigor ay kaagad itong bumalik sa kwarto ni Marites. Pilit itong pinaaamin kung galing ba doon si Ramon Montenegro dahil nga nakita niya umano ito. At dahil ayaw na ni Marites na magkaroon ng gulo at mas lalong lumala ang sitwasyon ay pinanindigan niya nga na walang Ramon Montenegro na pumunta doon. Dagdag pa ni Marites na di ba't matagal lang patay si Ramon Montenegro at si Rigor pa nga mismo umano ang nakapatay dito at baka nga namamalikmata lang itong si Rigor. Kaya naman dito natahimik si Rigor at nagsabi na sa oras na malaman niyang nagsisinungaling sa kanya si Marites ay magiging bitsa nga ito ng tuluyang pagkawasak ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, habang pauwi si Ramon ay napaisip nga siya na bakit ganoon si Marites sa kanya. Nagawa pa nitong pagtakpan siya laban sa asawa nitong si Rigor sa kabila ng laki ng kasalanan niya dito. Dito nga ay unti-unti siyang mahuhulog kay Marites. Wala namang kaalam-alam si David sa mga nangyayari. Hindi naman pwedeng ikwento ni Rigor kay David ang mga nangyari dahil batid niyang wala pang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Tanggol.